Isang lalaki ang pumunta sa supermarket para bumili ng karne. Sa kanyang pagtataka, hindi lang tumangging magbenta ang butcher, kundi basta na lang niya itong pinaalis. Agad kong sinabi na may karapatan akong bumili, pero nakita kong nakatayo pa rin ang lalaki at ayaw umalis. Pinunasan ng butcher ang kanyang maruming apron. Pagkatapos ay lumabas siya sa counter. Nais sanang lumapit ng lalaki para ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit ilang hindi kilalang tao ang sumugod. Hinawakan siya, at hinayla palayo. Nais ng lalaki na maibalik ang kanyang makatarungang karapatan. Pero hindi lang siya nakatanggap ng bugbog, kundi itinapon pa siya palabas ng supermarket ng marahas. Parang itinapon na basura, hindi pa rin nawawala ang galit niya. Ang mga lalaking iyon ay walang awa na ginamit pa ang mga kahon. Metal na kahon para hampasin ang ulo ng lalaki. Kahit naduguan ang ulo niya sa pagkakabugbog, hindi pa rin sumuko ang lalaki. Dahan-dahan at masakit na naglakad ang lalaki. Bumalik sa supermarket, hinanap ang Verdugo at nagsalita. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang ilang salita, matapos niyang patumbahin ang marahas na Verdugo. Sa wakas, nabawi ng lalaki ang bagay na gusto niyang bilhin sa simula. Matapos magbayad, mabigat na binuhat ng lalaki ang kanyang pinamili. Unti-unti siyang lumabas ng supermarket, at ang buong nakakatakot na pangyayaring ito ay nagsimula lamang sa isang inosente, ngunit malisyosong kasinungalingan ng batang babae. Ilang araw bago iyon, sinamantala ng batang babae na nakapikit si Lucas at nagkunwaring patay. Lumakad palapit ang batang babae at hinalikan ng pisngi ng lalaki. Isang halik ng bata na nakaramdam na may mali. Nagulat ang lalaki at dali-daling itinulak palayo ang bata. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi lang basta ipinaliwanag ng lalaki sa bata ang pagkakaiba ng lalaki at babae, kundi maingat din niyang itinuro na ang mga halik ay para lamang sa mga pinakamamahal. Tulad ng kanyang mga magulang, isang inosenteng kilos ang tinanggihan. Ang batang babae ay nakaramdam na ang kanyang murang pagtingin sa sarili ay malalim na nasaktan. Kaya pag-uwi niya galing eskwela, may masakit siyang plano ng paghihiganti. Sabi niya, pinakita sa akin ng principal ang ari niya. Matigas at mahaba, parang maliit na patpat. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang maliit na kasinungalingan na iyon ay malupit na Samira. Sa buong buhay ni Lucas, si Lucas ay nakatira sa isang tahimik na maliit na bayan sa Denmark. Dito, ang relasyon ng tao sa tao ay napakasimple at tapat. Halos lahat ay magkakakilala at nagtitiwala. Nagtitipon ng mga kalalakihan sa bayan para mangaso, mag-picnic at magsaya. Si Lucas ay isang dedikadong guro sa kindergarten ng bayan. Dahil kaya niyang makisama sa mundo ng mga bata, kaya naman mahal na mahal siya ng mga bata, na may mabuting puso at bukas na isipan tulad ng isang malaking kaibigan. Isang araw, paglabas ni Lucas sa grocery store pagkatapos mamili, bigla niyang nakita ang kanyang munting estudyante. Si Clara ay nakatayo mag-isa sa gilid ng kalsada, nalilito. Matapos magtanong ng may pag-aalala, nalaman ni Lucas na naglaro pala ang bata at hindi na makauwi, kaya sinamahan siya ni Lucas pauwi. Ang ama ni Clara, si Theo, ay matalik na kaibigan ni Lucas mula pagkabata. Sila rin ang pinakamatalik na magkaibigan, mas malapit pa kaysa kaninuman. Dahil sa tunay na pagmamalasakit, tinanong ni Theo si Lucas tungkol sa kalagayan ng relasyon niya sa kanyang asawa kamakailan. Hindi lubos na naging tapat si Lucas nang sabihin niyang maayos ang lahat. Ngunit ang kanyang palpak na kasinungalingan ay hindi nakalusot sa kanyang matalik na kaibigan matapos ang maraming taon ng pagiging malapit at pagkakaintindihan. Sa isang sulyap lang sa mukha, agad nang nakita ni Theo kung may itinatago si Lucas. Lumabas na si Lucas ay kakagaling lang sa isang masakit na diborsyo, at ang kanyang munting anak na lalaki ay kasalukuyang nakatira sa kanyang dating asawa. Malapit na ang Pasko at labis na umaasa si Lucas na makabalik ang kanyang anak upang makasama siya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Mainit at makabuluhan para kay Clara, ang batang naligaw at ligtas na iniuwi ni Lucas. Si Theo ay walang sinabing anumang pampalubag loob. Sa halip, mahigpit niyang sinabihan ang bata na bumalik sa kanyang silid upang mag-isip at suriin ang sarili. Mukhang hindi ito ang unang pagkakataon na sinadya niyang mawala. Marahil ito ang paraan ng inosenteng bata upang subukang makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang, na tila lalong nagkakalayo. Kinabukasan, nagkataong nakita ni Lucas si Clara na malungkot na nakaupo sa hagdan sa harap ng kanilang bahay. Sa loob, ang mga magulang ng bata ay walang tigil sa pag-aaway kung sino ang maghahatid sa kanya sa paaralan. Si Clara ay mukhang napakasakit at naliligaw, hindi niya maintindihan kung bakit.
Ang kanyang mga magulang ay patuloy na nag-aaway ng ganoon, na nagiging sanhi ng tensyon at pagiging masikip ng kapaligiran sa pamilya. Tinawagan ni Lucas si Theo upang ipaalam ang sitwasyon ni Clara. Pagkatapos ay mahinahong hinawakan ang kamay ng bata at magkasama silang naglakad patungo sa paaralan. Habang naglalakad, natural na hinawakan ni Clara ang kamay ni Lucas. Si Lucas ay bahagyang nagulat, pagkatapos ay likas na bahagya siyang lumingon sa paligid. Kahit sa kindergarten ay palagi siyang palakaibigan at nakikipaglaro sa mga bata, ngunit ang pagiging malapit na iyon ay limitado lamang sa mga batang lalaki. Malikot. Sa mga batang babae naman, palagi siyang nagpapanatili ng distansya, magalang at maingat, marahil ay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Marahil ang bawat masikasong pag-aalaga ni Lucas ang nagparamdam kay Clara, na labis na malapit at nagtiwala sa kanya. Maingat na binalot ng batang babae ang isang maliit na pusong papel, na balak niyang ibigay kay Lucas bilang isang espesyal na regalo. Isang simbolo ng pagmamahal na nakita si Lucas na masaya, na naglalaro at nagkakatuwaan kasama ang ibang mga bata sa break time. Sa inosenteng mukha ni Clara, sumilay ang isang malaking ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, marahil sa kanyang murang puso. Ito ang imahe ng isang ama, na palagi niyang pinapangarap, habang nakapikit si Lucas at nagpapanggap na natutulog sa isang laro ng mga bata. Mabilis na tumakbo si Clara sa tabi niya, at doon nagsimulang lumabas ang trahedya sa simula ng pelikula. Napagtanto na mayroong mali, si Lucas ay nagmamadaling itinulak ang bata palayo, kasabay nito ay seryoso niyang tinuruan ng bata na ang mga halik ay para lamang sa mga pinakamamahal. Ang kanyang mga magulang ay tinanggihan ng isang inosente at mabait na kilos. Naramdaman ni Clara ang kanyang maliit na puso na parang nasugatan ng isang hindi nakikitang sugat. Ang kanyang maliit na mukha ay napuno ng kalungkutan at pagkabigo. Bagaman malinaw niyang nararamdaman ang kalungkutan ni Clara, pero hindi naman masyadong inisip ni Lucas iyon. Akala niya ay isa lamang itong pagtatampo ng bata. Sa isang hapon na nahuli ng sundo ang mga magulang ni Clara pauwi. Sa tamang oras, nakaupo sa madilim at tahimik na sulok ng opisina. Sa kindergarten, nagsabi si Clara ng isang sinungaling na may masamang intensyon para makaganti kay Lucas. Sa principal, ipinakita niya sa akin iyon. Matigas at mahaba ito, parang isang maliit na patpat na kahoy. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit kaya niyang sabihin, napaka-vivid at detalyadong paglalarawan, ay dahil minsan ay aksidente niyang nakita ang mga maikling video, na pinapanood ng mga mas matatandang lalaki at narinig ang kanilang mga paglalarawan. Sa kakaibang hugis ng bagay na iyon sa video, upang patunayan na ang kanyang sinasabi ay pawang katotohanan, hindi gawa-gawa o imahinasyon, kinuha pa ni Clara ang papel na puso, na maingat niyang inihanda para kay Lucas, at nagsinungaling na iyon ay isang regalo ng pakikipagkasundo na ibinigay ni Lucas. Ang pagbibigay nito sa bata ay nagparamdam sa principal na hindi siya makapaniwala. Paano naman magsisinungaling ang isang 5 taong gulang na bata? Ang pagbibigay nito sa bata ay nagparamdam sa principal na hindi siya makapaniwala. Paano naman magsisinungaling ang isang 5 taong gulang na bata? Ngunit pinili niyang paniwalaan si Clara. Sa huli, paano naman magsisinungaling ang isang 5 taong gulang na bata? Paano naman magsisinungaling ang isang 5 taong gulang na bata? Pagkatapos ihatid si Clara, hawak ng principal ang papel na puso at malalim na nag-isip. Sa susunod na weekend, hindi alam ni Lucas ang nangyayari. Naglalakad siya sa kagubatan kasama ang kanyang mahusay na kakayahan sa pagbaril. Nakatulong sa kanya na mapabagsak ang isang moose sa isang putok lang. Nasiyahan ang lahat sa masarap na karne ng moose ng gabing iyon. Matapos ihatid si Theo na lasing, tinawagan din ni Lucas ang kanyang kasamahan sa kindergarten na si Nadia, para mag-hangout. Kakalipat lang ni Nadia at single pa rin. Nagkaroon ng pag-ibig sa pagitan nilang dalawa mula pa sa unang pagkikita. Matapos ang isang gabing mahirap matulog, masaya silang naghawak kamay papunta sa trabaho. Inakala ni Lucas na magsisimula na ang magandang buhay, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagtulak sa kanya sa impyerno. Hindi pa naglalaro si Lucas ng 2 minuto. Tinawag na siya ng principal sa opisina na may mabigat na mukha. Paligoy-ligoy ang principal sa pagtatanong kay Lucas kung may ginawa siyang hindi nararapat sa mga bata, ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ng sinumang bata, kahit na mariing itinanggi ni Lucas dahil nalilito pa rin siya. Para linawin ang lahat, sinabi ng principal kay Lucas na umuwi at magpahinga ng ilang araw. Maghintay na lang daw kapag malinaw na ang lahat. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay isang napakaseryosong issue para sa kindergarten.
Upang mas maunawaan ang ugat ng problema, inimbitahan ng punong guro ang isang child psychologist. Umaasa siyang detalyadong ikukwento ni Clara ang nangyari noong araw na iyon. Tila napagtanto ni Clara ang kanyang pagkakamali. Lubos niyang itinanggi ang sinabi niya kanina. Nakaharap sa dalawang seryosong matatanda, sinabi ng bata na gusto niyang lumabas at makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Inakala ng punong guro na natatakot si Clara kaya hindi siya nagsasabi ng totoo. Nagpatibay sa batang babae na magsalita ng malakas, sasabihin ng lahat na poprotektahan nila si Clara. Sa puntong ito, ang mga salita ng psychologist ay nagsimulang maging mapanukso. Marahil dahil gusto niyang tapusin agad ang pag-uusap para makapaglaro sa labas, anuman ang itanong ng psychologist, tumango lang si Clara. Isang katotohanang hindi umiiral ang nabuo. Sa huli, iminungkahi ng psychologist na pinakamahusay na ipaubaya ang bagay na ito sa pulisya. Kasabay nito, kailangan ding ipagbigay alam sa lahat ng mga kapatid ng mga bata. Alam mo, noong gabing iyon, tinawagan ng principal ang ina ni Clara para imbitahan. Maingat niyang isinalaysay ang nangyari sa anak mo, na posibleng inabuso at ang gumawa nito ay isang malapit na kakilala ng pamilya. Hindi sinabi ng punong guro kung sino ito. Kinabukasan, sa pulong ng mga magulang sa kindergarten, direktang inihayag ng punong guro ang insidente. Itinuro niya na maaaring hindi lang iisa ang biktima. Pinayuhan niya ang mga magulang na obserbahan ang kamakailang kalagayan ng kanilang mga anak, kung mayroon silang anumang abnormal na sintomas tulad ng pag-ihi sa kama, masakit ang ulo, may bangungot, kahit hindi binanggit ng principal ang pangalan ni Lucas. At pinayuhan niya ang lahat na huwag munang palakihin ang issue. Ngunit ang ganito kagulat na balita sa isang maliit na bayan, kasama ang pagkakakansela sa trabaho ni Lucas at pagpapauwi sa kanya para magpahinga. Sa loob lamang ng kalahating araw ay nagkalat na ang usapan sa buong bayan. Kahit pa ang mga anak sa bahay ay may lagnat o nagtatampo. Iniisip nilang lahat na baka dahil ito sa pakikipag-ugnayan. Sa isang iglap, si Lucas ay naging halimaw ng bayan. Sabi nga, mabilis kumalat ang masamang balita. Nang gabing iyon, maging ang ex-wife at anak ni Lucas ay nalaman ang nangyari. Umiiyak na sinabi ng anak niyang si Marcus sa telepono. Sabi ni Mama, huwag na kitang kausapin. Doon lang napagtanto ni Lucas ang bigat ng sitwasyon. Ikinwento niya ito kay Nadia, pero tumawa lang si Nadia. Huwag mong seryosohin. Salita lang yan ng bata. Sino ba ang maniniwala dyan? Pero ang mga sumunod na pangyayari ay lalong nagpatindi. Lumampas sa kontrol para patunayan ang kanyang kawalang sala kinabukasan. Maagang dumating si Lucas sa kindergarten pagpasok niya sa opisina ng principal. Lahat ay kakaiba ang tingin sa kanya. Umiwas naman ang principal na parang umiiwas sa masama. Kasabay nito ay malakas niyang sinigawan si Lucas na isang pervert. Nang marinig ang mga salitang iyon ay hindi na napigilan ni Lucas. Sinabi niyang malinaw niyang iimbestigahan. Ganito ba ang paraan niya ng pag-iimbestiga? Ano ba ang mali kong nagawa? Emosyonal na sumagot ang principal. Clara ay isang maliit na bata lamang, pero hindi mo siya pinalampas. Tao ka pa ba? Lucas, gusto niyang malaman kung ano ang sinabi ni Clara. Ngunit marahas siyang pinalayas ng ibang lalaki sa kindergarten at binalaan na lumayo sa mga bata. Pagkatapos nito, lubos na nalito si Lucas. Karaniwan, hindi naman masama ang pagtrato niya kay Clara. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sinisiraan ng bata. Upang malaman ang katotohanan, pumunta si Lucas sa bahay ni Clara. Gusto niyang harapin ang bata at alamin kung ano talaga ang nangyari. Nangyari sa kanyang matalik na kaibigan noon. Magalang pa ring inanyayahan ni Theo si Lucas sa bahay, kahit naniniwala si Theo na walang ginawang masama si Lucas. Ngunit naniniwala rin siya na hindi magsisinungaling ang kanyang 5 taong gulang na anak. Sa sandaling hindi alam ni Theo ang gagawin, nakita ng kanyang asawa si Lucas na nakaupo sa sala, kaya nagalit siya. Agad niyang pinalayas si Lucas, at nagbanta na ayaw na siyang makita kailanman. Kung hindi, puputulin niya ang ari nito. Ayaw makipagtalo ni Lucas sa kanya, kaya tumayo siya para umalis. Ngunit si Theo, dahil sa sobrang galit ng kanyang asawa, nawalan ng kontrol, hinawakan niya ang kwelyo ni Lucas at itinulak ito ng malakas sa pader. Kung talagang hinawakan mo ang anak ko, babarilin ko ang ulo mo gamit ang shotgun ko. Narinig ang ingay, lumabas si Clara at nakita si Lucas na simpleng bumati sa kanya. Alam niyang walang silbi ang pakikipag-usap kay Theo na galit na galit. Walang saysay ang sabihin kahit ano, kaya kailangan niyang umalis. Nang makita ang galit ng kanyang mga magulang, napagtanto ni Clara ang bigat ng sitwasyon. Sinubukan niyang sabihin ang totoo sa kanyang mga magulang. Hindi ginawa ni Lucas ang kahit ano, lahat ay dahil nagsinungaling ako.
Ngunit ang mga salitang iyon ay itinuring ng kanyang ina bilang reaksyon dahil sa trauma, na nag-aakala na ang kanyang anak na babae pagkatapos ng malaking trauma ay nagiging malito sa kanyang pag-iisip. Hindi rin alam ni Clara kung paano ipapaliwanag. Sa ibang pangyayari, ikinwento ng principal ang kwento ni Lucas kay Nadia. Sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan, pinayuhan niya itong pinakamahusay na lumayo sa taong ito na isang baliw at basura. Siyempre, hindi naniwala si Nadia sa kanila dahil alam niya na si Lucas sa kindergarten ay hindi kailanman humipo sa mga batang babae, at pagkatapos ng ilang araw na pakikipag-ugnayan, hindi rin niya napansin na mayroon siyang kakaibang hilig. Sakto namang iniisip ni Lucas kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang dating asawa. Nang dumating si Clara at kumatok sa kanyang bahay, gusto niyang ilabas ang alagang aso ni Lucas para maglakad. Maingat na lumingon si Lucas sa paligid at pinayuhan ang bata na kailangan ng pahintulot ng mga magulang nito para makapunta rito. Bago pa man tanungin ni Lucas si Clara, "May ginawa ba akong masama sa iyo?" Sumagot si Clara, "Hindi ko po alam, hindi ko na po matandaan." May iba pa pong tao. Mukhang si Clara ay posibleng inabuso ng iba. Marahil ay hindi niya matandaan ng malinaw, o dahil sa takot ay hindi siya makapagsalita. Ang resulta, naiugnay ang pangyayaring ito kay Lucas. Gusto ni Lucas na linawin kung sino ang ibang tao na binanggit ng bata. Gusto ni Nim na abutin at hawakan ang kamay ni Clara. Ngunit sa likas na reaksyon, natakot si Clara at umiwas. Habang umiiyak, sinabi niyang natatakot siya sa kahilingang ipasyal ang aso. Tumanggi si Lucas at pinayuhan siyang pinakamainam na umuwi na agad. Nakita lahat ni Nadia ang eksena sa labas ng bahay. Sa takot na mukha ni Clara, nagkaroon din ng pagdududa sa puso ni Nadia. Parang asin sa sugat ito para kay Lucas. Hindi niya akalain na kahit siya ay hindi naniniwala sa kanya. Galit na pinatalsik ni Lucas si Nadia palabas ng kwarto. Biglang bumuhos ang malakas na nyebe noong araw na iyon. Masayang tumakbo si Clara sa labas at nagpaikot-ikot at sumayaw. Dahil kahit gaano pa kalaki ang problema, sa mga bata, panandalian lang ito. Nakalimutan na niya ang tungkol kay Lucas. Sa ibang pangyayari, si Lucas, na napagbintangan buong araw, ay malungkot sa bahay. Nakalagak ang mga damit sa buong kwarto, at ang mga plato at baso sa kusina ay nakasalansan. Lahat ay tila sumasalamin sa kanyang matinding pagkadismaya. Sa ngayon, anumang ingay sa labas ay nagpaparamdam sa kanya ng pagiging alerto. Natatakot siyang biglang salakayin ng mga tao sa bayan. Hindi niya inaasahan na ang darating ay ang kanyang anak na si Marquez, na nilakbay ang nyebe para lang bisitahin siya, kumpara sa mga chismis sa labas. Naniniwala si Marquez na hindi ganoon ang kanyang ama. Para aliwin ang kanyang ama, nag-cutting class siya ng walang palem sa kanyang ina, at nagpa siya na manatili sa tabi ng kanyang ama sa madilim na sandaling ito. Hindi nagtagal, dumating din ang ninong ni Marquez. Katulad niya, kumampi rin siya kay Lucas, naniniwalang malinis at inosente ito. Bagamat nagsimula na ang investigasyon ng pulisya, wala pa ring balita tungkol sa pag-usad ng kaso. Hinawakan ng ninong ang kamay ni Lucas at sinabi sa kanya na maging matatag, at lilino din ang lahat. Dumating si Marquez sa supermarket para mamili ng gamit, at nang magbabayad na siya, sinabihan siyang hindi na sila welcome dito, pati ang kanyang ama, at hindi na sila dapat bumalik. Kahit galit na galit, hindi na nakipagtalo si Marquez. Pero pagdating niya sa gate ng bahay, nakita niyang ang kanyang ama ay inaaresto ng 2 pulis. Hindi pinayagan ng mga pulis na mag-usap ng matagal ang mag-ama. Agad nilang isinakay si Lucas sa police car dahil sa pagmamadali. Nakalimutan pa ni Lucas na ibigay ang susi sa kanyang anak. Karaniwan, mayroon silang nakatagong spare key sa ilalim ng tabla sa harap ng bahay, ngunit simula ng paghinalaan si Lucas ng mga taga-bayan, itinago niya ang susi dahil sa magandang relasyon nila ni Theo. Ang 2 pamilya ay laging may duplicate na susi ng isa't isa. Pumunta si Marquez sa bahay ni Theo para kunin ang duplicate na susi. Nang malaman niyang dinala si Lucas ng pulisya para tanungin, pinapasok ni Theo si Marquez sa bahay. Gustong humingi ng tulong ni Marquez kay Theo at sa pamilya nito para sa kanyang ama. Ngunit tinanggihan siya na may salitang, "Hindi mo kailangang panagutan ang mga pagkakamali ng iyong ama." Si Marquez ay matatag na naniniwala na ang kanyang ama ay hindi ganoong uri ng tao. Agad siyang tinanong ni Clara kung bakit siya nagsinungaling. Bakit niya sinaktan ang kanyang ama habang nag-aaway. Galit na dumura si Marquez sa mukha ni Clara. Ilang tao ang nagpilit na paalisin ang bata sa silid. Itinulak ng malakas, ang batang si Marquez, bata pa at mainitan ng ulo, biglang kumilos. Para sa isang bata, walang silbi ang kanyang ginawa. Bilang resulta,
Siya ay binugbog ng husto. Sa kabutihang palad, napigilan ni Theo ang lahat sa tamang oras. Sinabi niya kay Marcus, "Umalis ka na agad at huwag ka nang babalik dito." Galit na lang na napasigaw si Marcus, "Mga tanga." Wala nang ibang mapuntahan, pumunta si Marcus sa bahay ng kanyang ninong. Pinag-usapan nilang dalawa ang kaso ni Lucas. Pagkatapos ng imbestigasyon ng pulisya, isang napakawalang katuturang bagay ang natuklasan. Ang mga batang pinaghihinala ang inabuso ay nagsabing si Lucas ang umakit sa kanila sa basement ng kanyang bahay at inilarawan ito ng detalyado. Mula sa kulay ng pintura ng dingding hanggang sa ayos ng sofa. Gayunpaman, nang dumating ang pulisya sa bahay ni Lucas upang halugugin, natuklasan nila na wala talagang basement ang bahay niya, na nagpapatunay na nagsisinungaling ang lahat ng bata. Ito lang ay sapat na para patunayan ang kawalan ng kasalanan ni Lucas. Noong gabing iyon nakita ni Marcus ang litrato ng kanyang ama noong bata pa siya sa dingding. Kasama sa litrato ang kanyang mga kaibigan na naglalaro, at lumaki sa bayan, gaano sila kasama noon. Ngunit ngayon ay naging galit na dahil lamang sa kasinungalingan ng bata. Kinabukasan, binigyan siya ng kanyang ninong ng magandang balita. Si Lucas ay napawalang sala ng korte at papunta na rito. Masayang naghintay si Marcus sa ibaba. Sa wakas, napatunayan na ang pagiging inosente ng kanyang ama. Nagyakapan ng mag-ama ng may damdamin. Sa wakas ay nabunutan ng tinik sa dibdib. Pagdating sa bahay, tumayo si Lucas sa harap ng pinto. Inakala niyang babalik na sa dati ang lahat, ngunit minamaliit niya ang pagiging komplikado ng tao. Nang gabing iyon, masayang nag-usap ang mag-ama tungkol sa magandang kinabukasan. Biglang may malaking bato na lumipad mula sa labas ng bintana. Takot na takot ang mag-ama at dali-daling yumuko sa sahig. Sinabihan ni Lucas ang kanyang anak na magtago ng maigi at huwag gumalaw. Pagkatapos ay kinuha ang baseball bat at lumabas. Ngunit wala ng tao sa labas, tanging isang itim na plastic bag lang ang nakahiga sa lupa. Maingat na lumapit si Lucas para tingnan, at laking gulat niya nang makita ang bangkay ng kanyang alagang aso sa loob. Ang asong ito ay kasama na ng kanilang pamilya ng higit sa 10 taon. May espesyal na kahulugan ito para sa mag-ama. Agad na nawalan ng kontrol si Marcus. Kinuha niya ang isang tubo ng bakal at nagplano na maghayganti para sa aso. Sino nga ba ang pumatay sa aso? Sa totoo lang, wala siyang sagot sa kanyang puso. Dahil sa takot na baka gumawa ng masama ang kanyang batang anak, kaya dinala ni Lucas si Marcus pabalik sa bahay ng dating asawa niya. Sa malakas na ulan, malungkot na naghukay si Lucas ng libingan sa likod bahay. Personal niyang inilibing ang matandang kaibigan na kasama niya mahigit 10 taon. Sa bisperas ng Pasko, pumunta si Lucas sa supermarket para mamili ng mga gamit para sa pista. At doon nangyari ang nangyari sa simula ng pelikula. Ang taga-supermarket na malupit, hindi lang hindi nagbenta sa kanya, kundi binugbog pa siya ng husto. Pagkatapos ay kasama ang iba, itinapon siya palabas ng supermarket. Kahit na ibinalik ng batas ang kanyang kalinisan, hindi pa rin siya pinatawad ng mga tao. Hindi sumuko si Lucas, at pilay na bumalik sa supermarket. Nag-iisa niyang natalo ang huling butcher, kaya nakuha niya ang gusto niya. Paglabas niya sa supermarket, nakita siya ng pamilya ni Theo. Nagtanong si Clara kung nasaan ang aso niya. Pero hindi niya alam na patay na ang aso. Dahil sa kanyang kasinungalingan, gusto ni Theo na tumulong pero pinigilan siya ng kanyang asawa. Sa katunayan, mula sa pag-amin ng kanyang anak, kasama ang ebidensya ng pulis at ang tingin ni Lucas. Nang humarap siya kay Theo, alam niyang hindi siya lamabis, pero palaging may grupo ng mga tao sa paligid na nanunulsol. Siya mismo ay nalubog sa malalim na pagdududa at paghuhusga. Si Lucas ay nakaupo sa dilim, puno ng kawalan ng pag-asa. Ayon sa kaugalian ng bayan, sa bisperas ng Pasko, ang lahat ay pupunta sa simbahan, upang umawit ng mga himno at magsimba. Pagkatapos ng masusing pag-iisip, nagpa siya si Lucas na sumama rin. Kung hindi siya pupunta, iisipin ng mga tao na talagang gumawa siya ng masama, kaya siya natatakot. Kailangan niyang pumunta upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Hinugasan ni Lucas ang dugo sa kanyang mukha, nagsuot ng suot at sapatos. Bago umalis, uminom pa siya ng isang baso ng alak para magkaroon ng lakas ng loob. Pagkatapos ay pilay siyang pumasok sa simbahan. Hindi siya natinag sa kakaibang tingin ng ibang tao. Bagkus ay tuwid siyang lumakad sa gitna ng mga tao, humanap ng bakanteng upuan at umupo. Ang lahat ng nakakita sa kanya ay nagulat. Nang magsimula ang panalangin, lumingon si Lucas at tinitigan ang mukha ni Theo. Hindi rin umiwas si Theo, ngunit may kaunting pagtataka sa kanyang mukha. Sa simula ng pelikula, sinabi na si Theo ay napakakumpiyansa na madaling makilala kung si Lucas ay nagsisinungaling o hindi.
ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang nakita. Anong senyales ang nagpapakita na nagsisinungaling si Lucas? Pagkatapos, lumingon si Theo at nagsalita sa kanyang asawa. May nakita siya sa mga mata ni Lucas. Kasunod nito ang pag-awit ng mga bata ng himno. Nasa choir din si Clara at nakita niya si Lucas na nakaupo sa mga hanay. Bahagya siyang natigilan sa gitna ng umaalingaw na haleluya. Hindi na napigilan ni Lucas ang sarili niya. Ang mga pinipigilang sama ng loob sa mahabang panahon ay sumabog. Patuloy niyang ipinapalo ang kanyang kamay sa mesa upang ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos ay tumayo at lumapit sa mag-asawang Theo. Habang nagbubulungan, galit na ibinato ni Lucas ang Biblia sa kanila. Malakas na tinanong ni Theo, "May gusto ka bang sabihin sa akin? May gusto ka bang sabihin sa akin?" Nagulat ang lahat ng naroroon. Kahit si Clara sa entablado ay natigilan. Habang lalong nagiging emosyonal si Lucas, sinimulan niyang paulit-ulit na suntukin si Theo. Alam na wala siyang panalo, hindi lumaban o umiwas si Theo. Sa halip ay hinayaan niyang ilabas ng kanyang dating matalik na kaibigan ang lahat ng kanyang nararamdaman. Hinawakan ni Lucas ang ulo ni Theo at pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. "Ano ang nakikita mo sa aking mga mata?" Sa wakas, si Lucas, na sobrang nasa sabik, ay pinaalis ng mga taga-bayan. Si Theo naman ay nakaupo pa rin na parang natulala, dahil nakita niya sa mga mata ni Lucas ang matinding pagkadismaya. Pag-uwi, nag-iisa siyang naninigarilyo sa pasilyo. Sa kama, si Clara ay natutulog, nananaginip. Nakita niya ang aso ni Lucas. Narinig ni Theo ang kanyang anak na nagsasalita kaya nilapitan niya ito. Nakita ni Clara ang anino sa pintuan at inakalang si Lucas ito. "Lucas," sabi niya, "hindi dapat nangyari ang lahat ng ito." Sa puntong ito, tuluyan nang naniwala si Theo na mali ang kanyang hinala sa matalik niyang kaibigan. Sa loob ng maraming taon, umupo siya sa tabi ng kama ng kanyang anak na babae, umiiyak at humihikbi. Hindi nagtagal, nagising din si Clara at nakita ang kanyang ama na umiiyak sa tabi ng kama. Narinig niya ang kanyang ama na sinasabing si Lucas ang kanyang matalik na kaibigan. Muling sinabi ni Clara ang totoo, "Nagsasabi lang ako ng kalokohan." Wala siyang ginawa. Tumango si Theo, na nagpapahiwatig na alam na niya ang lahat. Nang makatulog ang kanyang anak na babae, nag-impake si Theo ng kaunting pagkain at masarap na alak. "Pupuntahan ko si Lucas para humingi ng tawad. Hindi ako pinayuhan ng asawa ko na pumunta." Sa totoo lang, alam na nila noon pa na inosente si Lucas. Ayaw lang nilang harapin ito ng direkta. Hindi nakinig si Theo sa kanyang asawa at nagdala ng pagkain sa bahay ni Lucas. Nang makita ni Lucas na nagdala si Theo ng pagkain, una ay tumanggi pa rin siya. Kahit na kinain niya ang dinala ni Theo, pinauwi pa rin niya si Theo. Sa harap ng hindi gaanong matatag na pagpapaalis ni Lucas, hindi pa rin umalis si Theo. Ang dalawang matalik na kaibigan noon ay nagkaayos sa katahimikan. Isang ngiti ang nagpawi sa lahat ng sama ng loob, naghihintay hanggang sa bumagsak ang mga dahon sa lupa. Isang taon na ang lumipas mula nang mangyari ang kaso ng interaksyon. Nagkabalikan sina Lucas at Nadia, at masiglang niyakap sila ng lahat bilang pagbati. Tila bumalik na ang lahat sa dati, ngunit sa party, napansin ni Lucas na may mali. Ang mga mata ng lahat ay mayroon pa ring malalim na puot. Ilang tao ang mabilis na umiiwas kapag nagtatagpo ang kanilang mga mata. Sa party, binigyan ng ninong si Marcus ng baril bilang pagbati. Ang batang lalaki ay may lisensya sa pangangaso. Ito rin ang ritual ng pagiging ganap na lalaki. Ayon sa tradisyon ng bayan, ito ay nagmamarka na si Marcus ay naging isang lalaki na. Pagkatapos ng pagdiriwang, nakita ni Lucas si Clara na tahimik na nakatayo sa pintuan. Hindi niya alam ang gagawin dahil ayaw niyang tapakan ang mga parisukat sa sahig. Nang makita ito ni Lucas, hindi siya nag-atubili. Umupo siya, binuhat niya si Clara at inilapit sa kanyang mga magulang. Sa harap ni Clara, hindi umiwas si Lucas. Dahil ang malinis ang konsensya ay walang dapat katakutin. Pinili niyang harapin ito ng buong tapang. Hindi nagtagal, dinala ni Lucas ang kanyang anak sa unang pangangaso. Dahil ito ang unang beses niyang sumali sa ganitong aktibidad, si Marcus ay sabik na sabik. Nakita niya ang mga ngaso sa paanan ng bundok na sumipol sa kanila. Sumipol din pabalik ang handgal na bata, ngunit dahil sa kilos na ito, tumakbo palayo ang mga hayop. Sinabi ni Lucas sa bata na maghintay doon. Bababa siya para tingnan ang sitwasyon. Sa sandaling ito, isang USA ang lumitaw sa gilid ng burol. Hindi kalayuan, dahan-daang lumapit si Lucas. Eksakto noong siya ay nakatutok sa kanyang target. Isang putok ng baril ang umalingaw sa tainga ni Lucas, at napaupo siya sa lupa.
Tumama ang bala sa malaking puno sa tabi niya. Malinaw na siya mismo ang target ng putok na ito. Tulala si Lucas na nakatayo at nakatingin sa direksyon ng putok. Dahil sa liwanag, tanging malabong anino lamang ng isang tao ang nakita niya. Hindi niya makilala kung sino iyon, nakita lang niya na sanay itong magkasa ng baril at umasinta. Si Lucas ay tahimik na lamang na naghihintay sa kanyang kapalaran. Gayunpaman, sa mismong sandali ng matinding panganib, muling tumalikod ang taong iyon at umalis. Naiwan si Lucas na humihingal sa takot. Palaging iniisip ni Lucas na isa siyang mahusay na mangangaso. Ngayon lang niya naintindihan na siya pala ang tunay na biktima. Ang The Hunt ay isang Danish drama film na idinirect ni Thomas Vinterberg at pinagbibidahan ni Mads Mikkelsen. Inilabas noong 2012, ang buong pelikula ay naglalaman ng maraming bagay na dapat pag-isipan. Una, bakit nagsinungaling si Clara? Ang pangunahing dahilan marahil ay ang kakulangan ng atensyon mula sa kanyang mga magulang. Madalas silang mag-away sa harap ng kanilang anak, at hindi man lang nila napansin nang mawala ang bata. Kaya naman, mahal ni Clara si Lucas na mabait sa kanya. Ngunit ang pagmamahal ni Lucas sa mga bata ay pantay-pantay. Ito ang nagpabago sa pagmamahal ni Clara sa pagkamuhi. Nang mapagtanto niyang nagsisimula nang lumala ang sitwasyon. Paulit-ulit na sinabi ni Clara ang totoo. Ngunit parehong ang psychologist at ang mga magulang ay piniling baliwalain ang kasinungalingan ng isang maliit na batang babae. Ang isang kasinungalingan ay makakagawa lamang ng maliliit na alon, ngunit kapag may tulong ng mga matatanda, sa huli, tiyak na magiging isang malakas na tsunami. Kung sino ang bumaril sa huli, hindi ipinakita ng direktor. Maaaring ang kapatid ni Clara, dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Maaari ring sino man sa mga residente ng bayan, dahil lahat sila ay nakatayo sa tuktok ng moralidad. Ang buong pelikula ay pinamagatang ang pamamaril, ngunit hindi nagpakita ng maraming eksena ng pamamaril, dahil ito ay isang pamamaril sa sangkatauhan. Si Lucas ay isang kaawa-awang biktima, isang lipunan na may mga patakaran at kaayusan. Ay hinayaan ng isang kasinungalingan na kumalat ng walang pumipigil. Mas mabigat pa ito kaysa sa sugat ng bala, dahil direkta itong pahirap sa puso. Ngayon, puno ang internet ng iba't ibang impormasyon. May mga taong, sa isang maikling talata lang, ay nagsisimula ng manghusga ng iba. Karamihan sa mga tao ay hindi talaga makilala ang tinatawag na tama o mali, o itim at puti, saan man at kailanman. Kailangan nating panatilihing malinaw ang ating isip. Huwag tayong maging mangangaso na sumusunod sa karamihan. Dahil sa bandang huli, ang baril ay babalik. Baka tayo na ang susunod na biktima. Madaling iwasan ang bala. Ngunit ang tsismis na nakamamatay ay hindi nakikita ang dugo. Ang mundong ito ay hindi naman talaga puno ng kasamaan. Kung maaari tayong magtulungan, ang kasamaan ay kusang mawawala. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon, at ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba.